In remembrance of me. In remembrance of me. Ready? Sing. In remembrance of me, in the living bread is my body that was broken in your stead. For us all, as you live, you show my death to the world until I come again. Let us eat of the bread in communion with Thee, and in fellowship in His suffering. I discern now His body that was broken for me. I will show His death until He comes again. In remembrance of me, drink the cup of the vine. Is my blood as in part divine. For us all, as you drink it, you show my death to the world until I come again. Let us drink of the cup in communion with Thee, and fellowship in His suffering. I discern now His blood that was given for me. I will show His death until He comes again. Magandang araw po sa inyo lahat. Pagputuloy po ang konting katahimikan, dadaan po tayo sa pinakasentro ng pagtututol ng tinapay at pag-inom sa sal, ang bukas ng pagkain, ang tinapay at dugo ng Panginoon. Babasahin ko po ang mga talata dito po sa Banal na Sulatan. Dito po sa Aklat ng Unang Korinto 11, page hanggang 11. Dito po ang nasusulat na sinasabi, sapagkat natanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo na ang Panginoon Jesus nang gabi siya'y pinagkunalo ay dumapot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ito ang kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Gayon din, karaan na binuhay niya ang kopa pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo iinom ito sa pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, pinahayag ninyo
ang kamatayan ng Panginoon hanggang siya ay dumating siya. Kaya ang sino mang kumain ng tinapay at o uminom o kopa ng Panginoon na paraang hindi narapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Sapagkat ang sino mang kumain at uminom na hindi kinikilala ang katawan na kumakain, uminom ng hati sa kanyang sarili, kundi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, mapangyari sa lahat. Panginoon, salamat po sa mga biyayang pinagpagpapit po sa amin yung mga araw ito. At pagpatuloy po ang mga biyayang pinagpagpapit po sa amin sa ito pong mga araw. Panginoon, kami po ay kakain ng tinapay na walang badura at iinom po ng katas ng ubas. Ito po ay sumisimbolo sa katawan at dugo ng Panginoon. Panginoon, kami po ay humingi ng pakatawaran sa ginagawa naming kasalanan na hindi na ulit gagawa ng mga bagay na masama dito po sa ibabaw na sa liputan at gagawa ng kami na pangulid ayon po sa kagustuhan ng utos niyo po, Panginoon. Ito sa dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus namin tagapagligtas, ngayon po at magpakailanman. Amen. Amen. Dadapat naman po tayo sa pangatala sa mga banal. Babasahin po dito po sa banal na pasalatan, dito po sa pangalawang Korinto, 9:6-7. Ito po ang nasusulat at sinasabi, ang nag-aasik ng bahagya ay mag-aanan na rin ng bahagya, at ang nag-aasik ng sagada ay nag-aani rin ng sagada. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa pinasaya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Pagka natin po natin dito po sa himnaryo sa page 68, Counter Blessing. Kakatayin natin una hanggang huli yung pang-apat. When Apollos Pilos you attemptes yours. Ready? Sing. When Apollos Pilos you attemptes yours. When you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, sing them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, sing them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. So amid a conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is overall. Count your many blessings, angels will attend. Heaven comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what